Rainy afternoon, guys. Rainy afternoon to everyone. Maulan din ba sa mga lugar nyo? Dito, almost whole month of May, kunti lang yung araw na may araw. As in, maulan. Tapos ngayon, June na, oh. Maulan pa rin. Parang kakaiba na panahon talaga ngayon. Last year, hindi naman ganito masyadong maulan. But anyways, nag-vlog ako dahil nagtatanong na yung employer ko, guys, kung magre-renew ako. Bale, sabi nila, i-renew nila ako. So, ayun yung bungad nila sa akin. Sabi niya, among babae, i-renew kita. Tapos, sinabi niya yung mga batas, yung sahod. Tapos, mga holiday, ganyan. Tapos, yun nga sinabi ko na, wala ako sinabi kung oo o hindi. Hindi pa ako sumagot dahil nag-iisip pa rin ako hanggang ngayon, guys, kung tutuloy ko pa ba yung isa pang kontrata, kung mag-renew pa ba ako, uwi na ako ng Pilipinas. Kasi, alam mo yun, gusto ko rin alagaan yung mga bata kasi. Gusto ko rin maranasan, lalo na si Ella. Lahat sila hindi nakaranas na maalagaan ng nanay dahil lagi akong wala. So, kahit pa paano, gusto ko sana maranasan ni Ella. Pero, ayun, nag-iisip pa rin ako, guys, hanggang ngayon dahil okay naman sana yung trabaho dito. Nangihinayang ba ako, tapos lalo na magka-college na si Ken. Alam mo yun, kung sana nakikita ko na maayos yung mga bata, hindi siguro ako, yung ayoko na nag-iisip ako, ayoko na nag-aalala ako sa mga bata. Pag siguro ganun, okay lang na hindi na ako magre-renew. Pero, ayun, parang naiisip ko ngayon, mas importante siguro yung mga bata kaysa sa pera. Parang ganun yung nasa utak ko. So, kayo ba? Ayan na naman ako, magtatanong na naman ako sa inyo. Ay, ang hirap. Alam mo, yun yung nai-stress ako ngayon. Isip ako ng isip ko na isasagot ko sa amo ko kasi sabi niya hanggang July. Hanggang July, first week. Sa susunod na, kinausap niya kasi ako kahapon, sweldo ko. So, sa susunod na sweldo, after a month, yun, sasagot na ulit ako kung renew ba or hindi kasi mag-aasikaso na rin kami ng contract signing ulit kapag magre-renew ako. So, ayun, hindi ko alam, hindi ko pa rin alam. So, ito naman yung sinabi ko sa kanya doon sa mga holiday. Kunyari na magre-renew ako, ang sabi ko, hindi ako uuwi ngayon ng pag-end ko ng contract, hindi ako agad uuwi. Gusto ko December kasi nga para celebrate ko rin yung Christmas and New Year kasama yung mga bata. Tapos, sabi ko, uuwi din ako ng April. Kasi sabi ko, mag-graduate yung anak kong grade 6 tsaka yung 4th year. Tapos, ang sabi ng amo ko, ang annual leave daw namin ay 14 days lang. So, hahatiin niya daw yun. Bali, ang iuwi ko ng December, 10 days lang. Tapos yung iba, doon na sa April. So, sabi ko, Diyos ko, ang tagal kong nawala. Tapos 10 days lang ako sa Pilipinas. Yung biyahe pa, pauwi sa amin, isang araw na agad. Yung pabalik mo ulit sa airport, isang araw. So, nawala na yung 2 araw. Di 8 days ka lang doon sa Pilipinas. Diyos ko po, parang hindi ko carry. So, isa pa yun sa iniisip ko. Na kapag hindi ako nag-renew, mas matagal-tagal ako sa Pilipinas. Tapos, mag-a-apply na lang ulit ako by next year after ng graduation nila, di ba? At least, matagal-tagal kong maaalagaan yung mga bata or pag naging okay naman doon, kahit wag na munang mag-apply, saka na kapag nag-college na si Kiel. Alam mo yon, bata pa naman ako. Kaya lang, nangihinayang din ako sa pagkakataon na okay naman yung employer ko. Okay naman sila. Tapos okay naman yung sahod. Alam mo yon, ang hirap timbangin. Pero, sana, nakapag-isip tayo kung ano ba talaga ang dapat. Tamang, na humihingi ako ng sign sa taas kung oo ba o hindi. So, let's see. Lumayas nga yung mga amo ko, bali 5 days silang mawawala. So, ayun, wala naman silang iniwan na utos, kaya ayan na lang yung ginagawa ko dahil siguro 2 beses ko pa lang to nalinis or 3 beses sa isang kontrata ko, 2 taon ko dito. Mga 2 hanggang 3 beses ko pa lang to nalilinis, guys. So, ayun yung naisip ko na gagawin ko ngayon. Ang titingnan din natin kung may mga expire na dyan sa loob. Tapos nga pala, ito pala yung mga sinabi ni amo kung bakit niya daw ako i-renew. Ito daw yung mga nagustuhan niya, talagang nakalista doon sa cellphone niya lahat ng mga nagustuhan niya. So, sa linis daw, okay naman daw. Wala naman daw siya masyadong concern kasi okay naman daw ako maglinis. Tapos, isa daw sa nagustuhan niya yung hindi daw ako nagsi-cellphone kapag alaga ko daw yung anak nila. Wow. Hindi lang nakikita. Huwag kayo maingay, ha? So, ayun. Hindi daw nila kasi nga, syempre, may mga mata naman sa bahay, may mga camera. So, talagang pag may bata akong nilalaro or what, ang cellphone ko nasa kwarto lang. And kapag naman nasa labas kami, ihahatid ko siya. Hindi rin ako nagsi-cellphone, guys, habang naglalakad sa kalsada or tatawid. Laging nasa bulsa lang yan, except kung tumatawag yung amo ko or may emergency or nag-google ako, ayun, nagsi-cellphone ako. Pero talagang hawak ko naman ng matindi yung bata. Kasi syempre, safety ng bata.
Tapos, isa pa is yung pag-i-English daw. Okay daw yung English ko. Grabe daw, malaki daw yung improvement ng anak nila sa English. Nag-tutor ko daw yung bata, ganyan. Nagustuhan din daw nila yun. Ang galing, di ba? Kasi nga, di ba, sabi ko sa inyo, yung alaga ko is naging second honor nung first grading dito na K1 siya ngayon, guys. Eh, di ba, wala yung kahit anong award nung nakaraan niyang school. Nursery yata. Ewan ko ano ang pinasukan niya before siya mag K1. So, wala siya dun kahit anong award. Pero ngayon, meron siyang Best in English. Tapos, naging second honor nga siya. Tapos, may mga award. Pumunta sila sa school para magsabit nung kanyang medal and yung kanyang trophy na napakalaki. Sabi ko naman sa alaga ko ngayon, ang goal naman natin maging first honor ka. So, ayun guys, nagutom na ang person. Nagmerienda muna. So, guys, magluto tayo ng ating lunch. Naghiwa na ako ng carrots and may carrots tsaka patatas. Yan yung ating giniling. So, alam nyo na kung naglulutuin ko. Ayan, ako lang mag-isa guys dito. Abayan, napasukan ng tubig na to. Ako lang mag-isa dahil nag-travel ang aking mga bossing. Pumunta sila ng Thailand ng 5 araw. So, tayo lang. And day off ko bukas. And sa susunod na araw, day off ko ulit. So, 3 days lang tayong mag-work. So, hiwain ko lang to bago tayo magkwentuhan. Bali, nakapaglinis na ako ng cabinet dito sa kusina kanina umaga habang binabad ko yung sahig. Dahil lalagyan ko ulit ng Mr. Muscle. Yung, di ba before nilinis ko yung tiles dito sa kusina, ginawa ko naman yun dun sa sala. So, binabad ko siya kanina ng 8 o'clock ng umaga pagkagising ko. Tapos ngayon, 11 o'clock ko siya binrush. So, okay na ulit. Maputi na ulit yung sa sala. So, ngayon naman ay mag-lunch muna tayo dahil mag-aalas 12 na guys. Grabe, kapagod. Pero nagmerienda naman tayo kanina ng prutas. Kaso nga lang, kailangan natin mag-lunch kasi mamayang hapon. Ang lilinisin ko naman ay hindi ko pa alam kung yung cabinet dito na malaki or yung CR at saka ref. Dalawa pa. So, pag-iisipan ko pa mamaya. Ang dami kong nilinisin. Kasi on Martes pala, pagpasok ko ng Martes, hindi ako maglilinis dito sa bahay. Sa taas ako guys maglilinis sa nanay. Kasi darating na yung anak. Galing ng Canada. Wow, social. Nasa abroad na, nag-abroad pa. So, darating. So, pinapalinis ako sa taas na bahay. Kapatid ng ano ko lalaki guys, darating. Kaya, hindi ako dito makakondinis sa baba. Kaya, dapat ngayon, matapos ko at least, kahit papano, para Merkules, lang tayo. Punas-punas na lang ng mga alikabok bago sila dumating. Merkules, Webes ang dating nila. Grabe ang haba ng bakasyon ko. Pero bukas, ang mangyayari, napabunot ako ng ngipin ulit. So, kailangan ko talagang patanggalin yung aking wisdom isa pa. And nga pala, so ito yung mga tawag dito nung kinausap ako ni Amo na i-renew niya ako. Kukwento ko lang sa inyo bago tayo magluto. I-share ko lang din sa inyo guys yung mga gusto rin ni Amo mangyari kapag nag-renew ako. So syempre hindi mawawala yung mga request dahil nga nag-offer din sila ng medyo mataas-taas compare sa minimum sahod dito sa Hong Kong. Hindi ko na nga lang i-share, siguro private na lang kung magkano. Pero ayos lang. Ang gusto ko lang kasi talaga is kung magre-renew man ako, kung sakali, is magkaroon ako ng yearly na uwi or pag may pagkakataon is gusto ko uuwi na lang ako sa Pilipinas para makasama ko yung mga bata and pagbibigyan niya ako ng bakasyon is sana mahaba-haba naman. So, ayun lang yung gusto ko sana nasabihin sa kanila. And yung sabi naman nila sa akin is mag-focus ako or mag-isip ako ng marami pang iba-ibang luto. Sabi niya, pag sinabi niya gusto niya ng chicken, so ako na bahala mag-iisip kung anong luto ng chicken, kung i-steam ko ba or what. So, ayun, doon ako magpo-focus sa pagluluto. Wala naman na siyang ibang sinabi. Yung iba is kaya ko namang i-manage na. So, ayun, maraming good things naman na kailangan i-consider kung papayag ba tayo na mag-renew, and wala naman ako masyado dun sa mga bad side dahil iniisip ko, ganun naman na talaga siguro sila, especially sa mga ugali. So, kaya naman pagtyagaan. Importante, may pagkain tayo, and okay yung may kwarto tayo, okay yung pagkain, okay yung sweldo, nakapag-overtime tayo, and ang pinaka-gusto ko is nakakapag-vlog tayo, di ba? Katulad nga nung nangyari sa pinsan ko guys na nag-alis siya dun sa isang amo niya. Tapos ang nangyari, yung nakuha niya na amo na bago is nag-break contact siya. So ngayon, nakahanap na siya ng ibang amo ulit. Pero nasa Pilipinas siya at nagbabakasyon dahil inaantay niya pa yung visa. Ganun kasi dito kapag naglipat ka ng ibang amo, lalo na nag-apply ka sa mga agency, so aantayin mo pa yung visa na release ng immigration. Medyo matagal daw ngayon mag-release. About 2 to 3 months. Kaya, ayun, kung hindi man ako mag-renew dito at magbakasyon muna ako, so next year, after graduation, saka tayo
mag-a-apply ulit. So, ganun katagal. 3 months po bago ka makapunta ulit dito sa Hong Kong. Kasi nga, ang pinakamatagal na process is yung pag-aantay mo ng visa. At napagod na nga ang person sa kakalinis, dot din. So, kain na tayo. Nagsaing ako guys hanggang gabi na to para mamaya wala na akong gagawin na lulutuin. Nagsaing na ako ng 2 takal. Ayan. Tapos, yung ulam din natin, hanggang gabi na rin yan dahil madami. Actually, nabigyan ko pa yung kapitbahay. Binigyan ko pa kasi wala rin siyang amo. So, nag-share kami. And ayan, kain muna. Yun lang muna for this video. Thank you for watching. Bye!